Hi sir, what is the special occasion today why you are cooking this very big pan of chicken? Well, today we have one special prayer meeting for one of our friends. Previously his wife passed away, so we are having special prayer meeting for his peace. जुम्बश ना खाने देगा। कितना बड़ा वादा है ये, खुदावंद के वादे जब हमारी जिंदगी में पूरे होते हम देखते हैं। Hi guys, ngayong araw ay magluto yung amo kong lalaki ng manok. Ito yung lulutuin niya, 2 drumstick at 2 buo na manok. Pero syempre ako yung tagalinis, kaya ayan kami ng 2 magluto. Char. Ito lang ang ambag ko guys, taga-prepare at tagalinis lang talaga sa lulutuin nila ng mga amo ko. Ayan, pagkatapos ko nilinis yung manok ay lagyan ko siya ng lemon juice at 3 lemon lang yung ginamit ko. Lemon juice talaga yung ginagamit ko guys para mawala yung lansa ng karning manok. At ito palang paglinis ng manok guys ay kahapon pa to, October 11, at kinagabihan ay piniprito ko. Piniprepare ko siya para ngayon, October 12, ay hindi na ako mahirapan. Kunti na lang yung oras ng pagluluto, hindi na ako mapapagod masyado. Much later. Ayan guys, 9:35 na ng gabi at sabi ng amo kong lalaki ay priprituhin ko na daw yung manok. Ito na yung manok na nakalagay sa refrigerator. Ayan, presko dahil sa lemon char. Uunahin ko pagprito itong mga drumstick bago ang yung mga karning manok na hiniwa ko guys, para pantay-pantay yung pagkaluto or pagka-fry niya. Quick fry lang to guys, hindi talaga yung luto na luto talaga. Unahin ko muna ang drumstick bago yung hiniwa na karning manok. A few moments later. Tapos ko na siya naprito ng kunting oras. Hindi lang ako nakapag-video kasi naka-live ako kanina during na prito ako nito. At hintayin ko lang na lumamig at ilagay ko na siya sa refrigerator. Much later. Ngayon nga ay October 12 at ayan, 12 pieces din na onion yung ilalagay ko sa karning manok at 3 kamatis at ito yung mga ginger at saka garlic. Grabe ang daming sibuyas. Si madam talaga yung nagsabi na 12 pieces daw yung sibuyas na ilalagay. Chopper yung gagamitin ko para mas madali kasi bago matulog yung amo kong lalaki, palagyan ko muna siya ng mga spices para ako na ang mag-paste nito. Kasi galing siya sa trabaho at kailangan niya matulog din kasi pagod siya. At pag gising niya mamaya ay saka na namin ito lulutuin. Ayan, kinuha na ni sir yung malaking kaldero namin doon sa itaas. Kasi minsan lang namin yan ginagamit kaya nakatago yan dyan sa taas, nakakarton pa. Kapag meron lang kaming maraming bisita, saka na namin yan gagamitin. Kasi ayan guys, tingnan nyo naman, sobrang laki. At siya na nga ang naghugas niyan kasi nagmamadali na siya kasi gusto na talaga niyang matulog. At ako naman dito ay nagpaste ako ng ginger at saka ng garlic. At nandito pala yung amo kong babae guys, pero natulog siya kasi pang night duty. Actually si madam talaga yung gustong magluto nito, pero sinabihan na namin na kaya na namin tong lutuin. Actually guys, kayang-kaya ko talaga tong lutuin, as in kaya ko talaga, alam ko magluto nito. Pero sabi ng amo kong lalaki ay mga Pakistani daw yung kakain at gusto nila yung sobrang anghang, kaya si sir na daw yung magluto. Hi sir, what is the special occasion today why you are cooking this very big pan of chicken? Well, today we have one special prayer meeting for one of our friends. Previously his wife passed away, so we are having special prayer meeting for his peace and condolence, and to give him our love so he can face this problem. But after the prayer we will have food together, so I'm cooking this. As you know, yesterday you make chicken fry. This is all ingredient: garlic, onion, tomato, ginger. Here I put cardamom, black cardamom. Black cardamom, then coriander powder, and here I'm adding salt because it's more, so I'm putting 1 full tablespoon. So guys, sobrang laki nito. Sobrang laki. It's very big pan. Yeah, so here I'm putting turmeric powder, red chili. because they're all Pakistani, so they like little spicy, so that's why maybe I'm putting something extra, but it will Salt be not, already you put? yeah.
Okay. Dinagdagan lang pala niya. Akala ko nakalimutan niya na nilagyan na niya ng salt. Ayan. At itong oil guys, ang ginamit ko kagabi sa pagprito ng manok. At ngayon ay ito din ang gagamitin namin sa pagluto nitong manok. At pagkatapos niya maglagay ng oil ngayon, ay matulog na siya kasi 3:40 na ngayon ng hapon at mamaya 4:30 ay gigisingin ko na daw siya ulit. Habang natutulog sila, ako naman ay mag-prepare nitong sibuyas para sa kanin na lulutuin namin. As in, si sir pala yung magluto. Ako, walang ambag, taga-prepare lang talaga. At haluan din namin ng mixed vegetable para mas masarap. At ito yung bigas namin, 5 baso. At ayan guys, kinuha ko na din itong isang kaldero doon sa itaas at nahugasan ko na din siya, as in sobrang laki. Ito yung palagi namin ginagamit, sobrang liit na niya tingnan, as in. At ito yung soup na niluto ni madam kanina. O tingnan nyo naman, katakam-takam. At natawa talaga ako sa kaldero guys kasi sobrang liit niya tingnan at ito sobrang laki. 4:50 na ngayon ng hapon at ayan, almost ready na. At 4:30 ay gigising na yung amo kong lalaki. At itong para sa kanin ay ready na din. So wala na akong problema, almost ready na lahat. A few moments later. At gumising na nga si sir at tinikman niya tong paste na ginawa ko at sabi niya ay kulang daw ng sarap. Kaya lagyan daw niya ng biryani masala para mas lalong sasarap. Char. Pagkatapos nahalo yung biryani masala, ngayon naman ay halo na tong karning manok. Ayan, drumstick yung inuna kasi medyo malaki at susunod na tong mga hiniwa na maliliit na karning manok. At dito na side ay gumawa din ako ng chai kasi request ni sir. Ready na yung chai, so ngayon naman ay magprito ako nitong sibuyas para sa kanin. At yung oil na gagamitin ko ay ito din yung oil kanina na remaining sa pagluto ng manok. At ito yung oil na ginamit ko kagabi sa pagprito ng manok. At itong bigas pala guys, 4:30 ay binabad ko na siya sa tubig para lumambot siya. Ganyan sila magluto dito, ibabad sa tubig. At least 30 minutes ibabad sa tubig guys para mas malambot daw. At itong sibuyas kapag maging brown na siya ay ilalagay ko tong mga spices. Pero kapag brown na talaga siya guys, sobrang nagmamadali na tong amo ko kasi 6 o'clock ay darating na yung mga bisita at saka yung pastor namin kasi si madam ay pang night duty, kailangan din niyang pumasok ng maaga sa trabaho. Kaya kailangan namin matapos maaga mag prayer meeting bago si madam papasok sa trabaho. Ayan, nahalo na ang bigas at saka mixed vegetables at nalagyanan din ng mga spices. At ang tubig na ilalagay nito guys ay 10 baso kasi yung bigas ay 5 baso, so kailangan ang tubig ay 10 baso talaga. Tingnan nyo, sobrang ganda niya tingnan, lalo pat maluto yan, sobrang sarap. As in, paborito ko talaga to sa mga luto ng mga amo. Yung kanin na ganito pagluto, as in, sobrang paborito ko talaga. At roasted na yung manok, kaya ngayon ay nilagyan na siya ng tubig para sa sabaw. Ayan. At malapit na din maluto itong kanin, kaya tinakpan ng amo ko ng tela para maging steam talaga siya guys, kasi wala na siyang tubig at saka medyo hilaw pa siya, kaya kailangan siya i-steam siya pagluto. Mga 5 to 10 minutes lang tong ganito, tapos maluto na yan siya at steam na pagluto, kaya sobrang sarap. At yan, ready na, as in. Tingnan nyo naman guys, sobrang sarap, diba? Pero parang na-overcook, sabi ng amo kong lalaki, overcook daw, kaya yan, lata-lata, char. At itong manok ay luto na din, ayan, may sabaw, perfect sa kanin, ayan, yummy, yummy. Pagkatapos nga namin magluto ay sabi ng amo kong babae na magpalit na daw ako ng damit kasi nangangamoy ako ng ulam, char. Ganito sila dito guys, kapag may bisita kailangan magpalit daw ako ng damit na presentable. Ayan guys, magsimula na kami at ngayon ay nagpipray nga kami at ayan yung mga bisita namin. At yung nakaputi pala guys, yan yung asawa niya ang nawala at as in, sobrang kawawa siya. Kasi yung asawa niya guys ay pinsan din niya yun, buong pinsan niya. Ganyan sila pwede sila mag-asawa ng pinsan pero hindi pwede yung magpinsan sa ama. Pero yung magpinsan sa ama at ina, pwede yon. Kunti nga lang ang dumating ngayon kasi akala nila mamaya pa 8 yung dasal pero ngayon na kasi 6 nag-start kasi pang gabi si madam kaya hindi na sila nakaabot. जुम्बश ना खाने देगा, कितना बड़ा वादा है ये खुदावंद के वादे जब हमारी जिंदगी में पूरे होते हम देखते हैं. At ayan guys, sorry hindi ako naka-video habang kumakain kami kasi nahiya ako mag-video sa harap nila. At ayan, uuwi na nga yung pastor namin at saka asawa niya kasi may bisita daw silang darating. At ang amo kong babae ay papasok na rin sa trabaho at yan, hinatid ng alaga ko sa sasakyan. At ayan lang guys, thank you for watching, bye bye!